In the first place, they do not have the authority to declare any position vacant because they cannot transact business validly in the absence of a quorum. Yan po, napakasimpleng explanation. Hindi kailangan ng paliwanag na malalim na para kang pumupunta sa korte. Hindi mo kailangan mag-cite ng napakaraming batas. Yun lamang pong number one requirement. Maraming salamat po. Mag-stay po tayo dito. Kung pwede, dumami tayo rito. Ayaw po pasukin. Mas marami sa kanila. Nakakahiya. Binabantayan tayo ko. Konti lang tayo. Parami tayo. Lunurin natin sila para matapos na to. Wala akong sinasabing masama. Sinasabi ko lang, mas marami tayo sa kanila kasi nakakahiya. Ang dami nila eh. Diba? So, yun lang po. Magandang hapon sa inyong lahat. Mabuhay! Ang Senado ang ating simbolo ng kalayaan. Tama! Mabuhay! Maraming salamat, retired Brigadier General and Attorney Bill Garcia. Ayan. Sa mga kapulisan po, representante kayo ng pamilya nyo. Hindi po kayo nagpulis kung hindi kayo nanggaling sa pamilya ng mga manggagawa, magsasaka, magbubukid, at mga ordinaryong Pilipino. Kaya kayo nagpulis dahil karamihan sa inyo, siguro 90% na nagpupulis at nagsusundalo nanggagaling sa pamilya ng ordinaryong mamamayan, yung tinatawag na masang mamamayang Pilipino, magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga maralitang lungsod, mga manggagawa, at mga kawani ng gobyerno. Kaya hindi natin sila kalaban. Sa panahon ng revolusyon sa China, nagtagumpay ang People's Liberation Army of China dahil ang mga kumintang ay nagdefect ang mga sundalo ng lumang kaayusan at ang kanilang mga armadong puwersa na nanggaling sa hanay ng mga mamamayang Chino na inaalipin ng panahon ni Chiang Kai-shek sa kumintang pumanig kina Mao Zedong. Yan din po ang mangyayari sa kanila. They will defect to the side of the people. Sigurado po tayo dyan. Kasi galing din sila sa hanay ng mga magsasaka, manggagawa at ordinaryong mamamayan. Kaya hindi natin sila kalaban. Inaabuso din po sila at ang pamilya nila ng sistemang bulok at ng mga kawatan na politiko. Kaya we understand dyan sila. But they have the choice. Unlawful orders and corrupt politicians do not deserve to be followed. Hindi dapat sinusunod ang kawatan at bulok na politiko para magbigay ng utos, sapagkat pag ikaw ay bulok, kawatan at pagnanakaw, abusado na pareho kay Marcos at Tina Romualdez, you lose the sovereign authority delegated by the people and to you. Hindi ka na otoridad ng gobyerno kapag ikaw ay nag-abuso sa taong bayan. Tama? At dahil dyan, pakinggan natin ang boses muli ng naging pinuno ng Grand Mosque and Cultural Center sa Manila, at siya ay bahagi ngayon ng pagkikipagkaisa dito sa labas ng Senado para sa boses ng mamamayan ng mga Bangsamoro sa buong Pilipinas, si Sultan Ordato Umar. Sultan Omar Sharif. Siguro po yung hindi nakakakilala sa akin, I was a former Manila Golden Mosque and Cultural Center of the Philippines during the time of ang ating pinakamamahal nating ama ng sambayan ng Pilipino, President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan po natin! Palakpakan po natin ang ating mga bayaning Senado! Palakpakan po natin ang mga 18 Marines, ang ating mga bayaning Senado, Senadora, at mga sundalong, mga may puso at may mga pagmamahal at walang takot sa mga magnanakaw, sa mga naglilimas sa kaban ng bayan. Kaya, panahon na po, mga minamahal kong kababayan, mga Pilipino na mga matatapang, mapagmahal sa kanyang kapwa Pilipino. Panahon na po
para magkaisa. Para magkaisa po. Dahil po sa nangyari sa ating, sa nangyaring nakawan, corruption, sa kaban, para sa mamamayan ng Pilipino. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ginawa nila po kay Senator Bato, mga minamahal kong kababayan, mga pulis, PNP. Alam niyo si Senator Bato, nagsilbing Police Director General sa buong Pilipinas. Naging senador. Dapat proud kayo mga kapatid kong mga kapulisan sa buong Pilipinas. Bakit pinapahuli ng hindi ICC pa without the judicial process dito sa ating bansa? Bakit po ganon? Hindi nila kaya, tinarget na naman si Jinggoy. Nakita nyo kahit anong pakiusap, panunood, pananakot kay Senator Jinggoy Estrada. Hindi siya pumayag para pumanig sa mga magnanakaw. Putang ina. Pasensya lang po kayo kasi medyo galit ako. Kaya na po, papasok kami. Kasama ko yung nag-deliver sa atin ng pagkain. Mabuhay po kayo. Former Governor Chavit Singson. Sabi ko, ako magpa-transit. Papasok ako, ipapasok ko yung mga pagkain para sa mga kasama ko dito. Kaya na, nakapasok na kung sino pa po hindi nakakain. Kaya Rick, andyan na yung pagkain. Galing po kay Senator, galing po kay... Opo. Kaya medyo tumaas ang pressure ng ko kanina. Mabuhay po kayong lahat. Po, may good news po tayo sa ating mga kapulisan. Sa inyong Police Director General, si Senator Bato de la Rosa. Mesmo ang Supreme Court na pinatitigil nila ang pag-aresto kay former Police Director Senator Bato de la Rosa. Hindi tayo mapayag na ma-arresto siya. Because, anong dahilan? There is no doubt, sabi ng Supreme Court, there is no domestic judicial process authorizing the arrest or surrender of a Senator de la Rosa. He is in a danger of being immediately transferred to a foreign terminal without the safeguard of the Philippine Constitution. Hindi tayo mapayag. Kaya nandito po ang inyong mga kapatid na mga kamusliman, mga royal, mga membro, the entire members of the Royal Sultanate League of the Philippines. Nagkaisa na po tayo, Muslim, Christian.